Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Ana Mermehoge from Kuwait, Rosario Dagasdas from Hong Kong, Kenneth Laps from Saudi Arabia, Nikita, Gino Galgo, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Paalala lang, ito lang ang nag-iisang channel ng Pampatulog Stories. Ngayong gabi, samahan natin si Mang Uling, isang matandang maitim sa uling, pero may pusong busilak. Sa simpleng pamumuhay niya, makikita natin kung paano ang kabutihan, kasipagan, at pagmamahal sa kapwa ay nagiging kayamanan na hindi nasusukat sa pera. Huminga ng malalim, umupo, o humiga ng komportable, at hayaan ang kwento ni Mang Uling na dalhin kayo sa isang tahimik at mapayapang gabi. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga puno ng niyog at palayan, may isang matanda na kilala ng lahat. Ang pangalan niya ay Mang Uling. Hindi iyan ang tunay niyang pangalan, pero halos lahat ng tao sa baryo ay ganun na ang tawag sa kanya. Bakit nga ba Mang Uling? Dahil araw-araw, mula ulo hanggang paa, mukha siyang bagong galing sa pugon. Ang kanyang balat, damit, at kahit ang buhok ay laging may bahid ng itim. Kahit pa siya'y maligo ng 3 beses sa isang araw, hindi pa rin mawala ang kulay ng uling na parang kumakapit na sa kanya habang buhay. Ito na si Mang Uling, sigaw ng mga batang naglalaro ng holen sa tabi ng kalsada. Pagdaan niya, nagtatawanan ang mga bata, hindi sa pang-aasar, kundi dahil aliw sila sa itsura ng matanda. Ngunit imbes na magalit, ngumiti lang si Mang Uling. Aba, mga apo, kung gusto nyo, pwede ko kayong gawing itim din para hindi kayo madaling makita ng lamok sa gabi. Biro niya, mas lalo pang nagtawanan ng mga bata. Lolo, baka akalain ng nanay namin multo kami pag uwi namin. Sagot ng isa. Di mas masaya. Libre costume. Hindi niyo na kailangan ng maskara. Sagot naman ni Mang Uling. Sa baryo, siya ang kilala bilang pinakamabiro at hindi pikon. Kahit madalas siyang biruin ng mga bata, at minsan ay pagtawanan ng matatanda, hindi niya ito tinitake ng masama. Para sa kanya, ang buhay ay masyadong maikli para ubusin sa inis o galit. Si Mang Uling ay payat na matanda. Malalim na ang kulubot ng kanyang mukha at medyo nakayuko na siya sa paglalakad. Pero kahit payat, malakas pa rin ang kanyang mga braso dahil sanay ito sa pagbubuhat ng kahoy at sako ng uling. Suot niya araw-araw ang parehong kupas na t-shirt na kulay puti na ngayon ay parang kulay abo na dahil sa libu-libong hugas. Laging may butas ang kanyang pantalon at nakatsinelas lang siya kahit saan magpunta. Ngunit sa kabila ng simpleng ayos, malinis ang kanyang ngiti. Kapag ngumiti si Mang Uling, parang nakakaligtaan ng tao na siya'y maitim sa uling at nakikita na lang nila ang kabutihan sa kanyang mukha. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Uling pauwi galing sa bundok, dala-dala ang isang sako ng kahoy. Nadaanan niya ang grupo ng mga bata. Nagtatawanan ng mga ito at naglalaro ng tumbang preso. Hoy mga apo, tabi-tabi at baka matumba kayo ng sako ko, wika niya. Lolo, bakit po kahit maligo kayo, maitim pa rin kayo? Inosenteng tanong ng batang si Pido. Ngumiti si Mang Uling at sagot niya, Aba, hindi ito dumi ha. Ito ay aking armor. Kapag may lamok o insekto, hindi ako kinakagat. Kasi akala nila hindi ako tao. Tawa na naman ang mga bata. Lolo, paano kung umulan? Tanong ulit ng isa. Mas maganda. Nagiging parang chocolate fountain ako. Sabay tawa ni Mang Uling na siya ring ikinatawa ng mga bata.
Hindi mapigilan ng mga tao sa paligid ang ngumiti tuwing nakikita si Mang Uling. Kahit simpleng matanda lamang siya na nag-uuling para mabuhay, dala niya lagi ang magaan na aura na parang nakakahawa. Minsan, ikinuwento ng kapitbahay niya na halos hindi nila makilala si Mang Uling isang gabi. Gabi-gabi kasi, nag-iikot siya dala ang kanyang kahoy at minsan dumadaan sa mga bakuran. Akala ko noon magnanakaw na. Tawa ni Aling Siyon, isang tindera sa baryo. Bakit naman Siyon? Tanong ng isa. Kasi nakita ko, may taong pumasok sa bakuran namin, puro itim ang muka, parang anino. Ayun pala si Mang Uling, naghatid ng uling sa nanay ko. Tawa ng tawa ang mga tao, pero si Mang Uling hindi napahiya. Sabi niya lang, "Aba, buti na lang hindi niyo ako binuhusan ng mainit na sabaw. Baka naluto na ako agad." Sa totoo lang, kahit lagi siyang pinagtatawanan, mahal ng mga tao si Mang Uling. Bakit? Dahil hindi siya madamot. Kung may humihingi ng uling, kahit maliit o wala itong bayad, nagbibigay siya. Kung may batang nagugutom, madalas ay may dala siyang kamote o saging na niluto niya sa apoy. Hindi siya mayaman, pero para sa kanya, mas mahalaga ang may maibahagi kaysa mag-ipon ng sobra. Dahil sa kanyang ugali, unti-unting natutunan ng mga bata at ng mga tao sa baryo na hindi dapat hinuhusgahan ng tao sa itsura o sa trabaho. Oo, si Mang Uling ay laging maitim at madungis. Pero higit pa sa balat na itim, mas maliwanag at mas mainit ang kanyang puso. At sa bawat ngiti at biro niya, natututo ang lahat na ang buhay ay hindi dapat masyadong dinidibdib. Kahit gaano kahirap, pwedeng gawing magaan kung may kasamang tawa at kabutihan. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Mang Uling. Sanay na siya sa ganong oras. 4:00 pa lang ng madaling araw, ay bumabangon na siya mula sa kanyang banig. Walang alarm clock, walang cellphone. Pero parang likas na gising ang kanyang katawan kapag naririnig na niya ang huni ng manok sa kapitbahay. "Bangon na, katawan. Huwag ka nang magpabebe." Bulong niya sa sarili, sabay hikab at kamot ng ulo. Ang bahay ni Mang Uling ay gawa lamang sa kahoy at pawid. Maliit lang ito. Halos 1/4 lang ang sukat, pero maayos at malinis. May lumang kalan na dikahoy sa gilid, may ilang pinggan at kaldero, at isang bangko na yari sa kawayan na siya ring inuupuan niya kapag kumakain. Bago siya magsimula sa trabaho, laging may simpleng almusal si Mang Uling. Karaniwan ay kape at nilagang saging o kamote. Kapag minsan ay swerte siya, may tira pang kanin na niluto niya kagabi. Hindi mahalaga kung gaano karami ang pagkain. Ang mahalaga, busog ang tiyan at may lakas para magtrabaho. Lagi niyang sinasabi. Pagkatapos kumain, nagdadala na siya ng itak at kariton. Papunta siya sa gilid ng bundok kung saan may mga punong kahoy na ginagamit para sa paggawa ng uling. Hindi basta puputol si Mang Uling ng puno. Marunong siyang pumili ng mga kahoy na dapat lang putulin, yung mga tuyo na at hindi na lumalaki. Kung putol lang ng putol, mauubos ang mga puno. Dapat may respeto sa kalikasan. Madalas niyang payo sa mga batang sumusunod sa kanya. Pagdating sa bundok, sisimulan niya ang trabaho. Magpuputol siya ng kahoy, tataliin ito. At pagkatapos ay ibababa gamit ang kanyang kariton. Mabigat ang trabaho, pawis na pawis siya, at laging balot ng alikabok at uling ang kanyang balat. Ngunit sa kabila ng hirap, nakangiti pa rin siya. Kapag napapadaan ang mga kabataan, nagbibiro siya. "Oh mga apo, gusto niyo ba ng libreng ehersisyo? Dito, buhatin niyo tong kahoy. Tataba agad ang muscles ninyo."
"Lolo, baka mahulog po kami sa bangin," sagot ng isa. "Hindi kayo mahuhulog. Baka lang magkulay uling kayo gaya ko," sabay tawa ni Mang Uling. Kapag nakapag-ipon na siya ng kahoy, sisimulan niya ang paggawa ng uling. Papatung-patungin niya ang kahoy, tatakpan ng lupa at dahon, at pagkatapos ay sisindihan ito sa loob. Kailangan ng tiyaga at galing para maging uling ang kahoy, hindi abo. Minsan, habang binabantayan ang nag-aapoy na bunton, nagkukuwento siya sa mga batang nakapaligid. "Alam nyo, mga apo, ang uling ay parang tao. Kapag hinayaan mo siyang maging abo, wala na siyang silbi. Pero kung iingatan mo, nagiging kapaki-pakinabang siya." Napaisip ang mga bata. Kahit biro at kwento lang, ramdam nilang may aral sa mga salita ni Mang Uling. Pagkatapos ng ilang araw, kapag handa na ang mga sako ng uling, ibinababa ito ni Mang Uling sa bayan. Doon niya ibinebenta sa mga tindahan at kapitbahay. Mababa lang ang kita, pero sapat na para makabili ng bigas, asin, at kaunting isda. Isang beses, habang naglalako ng uling, tinawag siya ni Aling Bebang, ang nagtitinda ng gulay. "Mang Uling, abay parang hindi kayo natutunawan ng itim. Ang mukha nyo, laging parang nilubog sa kauhali." Ngumiti lang si Mang Uling at sagot niya, Kasi Bebang, mas mura na ito kaysa bumili ng makeup. Libre pang eyeliner at foundation." Tawa ng tawa ang mga tao sa paligid. Hindi maikakaila na may ilan ding tao sa bayan na minamaliit si Mang Uling. May nagsasabi na mukha siyang marumi, mahirap, at hindi ka respe-respeto. Ngunit imbes na magtampo, nagagawa pa rin niyang ngumiti. "Kung magagalit ako sa lahat ng tatawa sa akin, baka araw-araw akong nakasimangot. Mas mabuti pang tumawa na lang ako kasama nila." Lagi niyang iniisip. At sa totoo lang, mas marami pa ring tao ang humahanga sa kanya kaysa sa nanlalait. Dahil kahit mahirap, hindi siya nanlilimos. Pinagpapaguran niya ang bawat kinikita. At kahit maliit, sapat na iyon para siya'y makaraos. Kapag tapos na ang buong araw, uuwi si Mang Uling sa kanyang bahay. Doon, sa ilalim ng ilaw ng gasera, kakain siya ng simpleng hapunan. Minsan kaanin at asin lang, minsan may kaunting gulay o isda. Pagkatapos kumain, uupo siya sa bangko at titingala sa buwan. Sa kanyang isip, masaya na siya. "Hindi ako mayaman sa pera, pero mayaman ako sa kapayapaan," bulong niya sa sarili. At bago matulog, lagi niyang tinatapos ang araw sa isang simpleng panalangin. Pasasalamat sa lakas, sa pagkain, at sa katahimikan ng kanyang simpleng pamumuhay. Ang buhay ni Mang Uling ay patunay na hindi kailangang marangya para maging masaya. Ang kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera o laki ng bahay. Minsan, sapat na ang isang tasa ng kape, isang saging, at isang ngiti para gawing makulay ang araw. At sa simpleng pamumuhay ni Mang Uling, natututo ang mga tao na ang tunay na kayamanan ay ang kasipagan, kababaang loob, at kakayahang magpasalamat sa kahit maliit na bagay. Sa baryong tinitirhan ni Mang Uling, hindi nawawala ang tawanan at ingay ng mga bata. Araw-araw, makikita sila sa kalsada, naglalaro ng tumbang preso, holen, luksong tinik, o kaya'y habulan. At kahit saan magpunta si Mang Uling, parang may kasunod na tren ng mga bata na nakadikit sa kanya. "Lolo Uling! Lolo Uling!" tawag nila habang kumakaway. Aba, bakit parang mga sisiw kayong sumusunod sa inahin? Ako'y tandang na, hindi inahin. Biro ni Mang Uling. May grupo ng mga batang madalas kasama ni Mang Uling. Pido, ang pinakamatakaw at laging may dalang tinapay.
Andoy, ang pinakamakulit at mahilig mangasar. Rita, ang palatanong batang babae na laging may bakit. At si Tonton, ang tahimik pero mabilis tumawa. Sila ang laging sumusunod kay Mang Uling saan man siya magpunta. Kahit pawisan at puro uling na siya, hindi sila nadidiri. Bagkus, aliw na aliw sila sa mga biro at kwento ng matanda. Isang hapon, habang pauwi si Mang Uling dala ang kanyang kariton, sumalubong sa kanya ang mga bata. "Lolo, bakit parang mas maitim na kayo ngayon kaysa kahapon?" Tanong ni Andoy na may halong biro. Ngumiti lang si Mang Uling at sagot niya, kasi nag-level up na ako. Kung dati ay dark mode, ngayon ultra dark mode na. Tawa ng tawa ang mga bata. Lolo, paano po kung tuluyang maging kulay uling na kayo? Dagdag ni Lita. Di mas madali na akong itago sa kahon at pwede niyo akong ibenta sa bayan. Sagot ng matanda na ikinatawa na naman ng lahat. Sa mga ganitong biro at asaran, unti-unting natututo ang mga bata. Nakikita nila kay Mang Uling na hindi kailangang maging pikon kapag inaasar. Minsan nga, tinanong ni Tonton habang naglalakad sila, "Lolo, hindi po ba kayo naiirita kapag tinatawag kayong maitim?" Huminto si Mang Uling at ngumiti. "Alam mo, Apo, ang balat ay parang damit lang. Madudumihan, mawawala, mapapalitan. Pero ang puso, yun ang hindi dapat madumihan. Kaya kung ang balat ko man ay maitim, masaya ako basta malinis ang puso ko." Napatingin ang mga bata sa kanya at tahimik silang naglakad. Kahit simple ang sinabi, tumatak ito sa isip nila. Isa pang dahilan kung bakit tuwang-tuwa ang mga bata kay Mang Uling ay dahil sa kanyang aso na si Bantay. Si Bantay ay payat din, pero maliksi. Lagi itong sumusunod sa amo at minsan ay natatakpan din ng uling. "Lolo, pati aso nyo, maitim na rin," sigaw ni Pido. "Aba, syempre, kung maitim ang amo, dapat maitim din ang alaga. Para match kami," sagot ni Mang Uling. Dahil dito, tinawag ng mga bata si Bantay bilang asong uling. At tuwing magkasama silang dalawa, hindi mapigilan ang mga tao sa baryo na matawa. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, madalas umupo si Mang Uling sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa baryo. Doon, nagtitipon ang mga bata para makinig ng kanyang kwento. "Lolo, kwento po kayo ng kabataan ninyo," hiling ni Lita. At magsisimula si Mang Uling. "Nung ako'y bata pa, mahirap din ang buhay namin. Pero kahit ganun, natutunan kong magtiyaga. Kung wala kaming ulam, asin at kanin lang sapat na. Ang mahalaga, may laman ang tiyan at hindi naghihirap ang loob." Minsan, sinasadya niyang gawing nakakatawa ang mga kwento. Alam niyo ba, minsan napagkamalan akong duwende dahil maliit pa ako noon at puro itim na rin. Ayun, tinabuyan ako ng kapitbahay namin. Tawa na naman ang mga bata. Pero sa bawat tawanan, may kasamang aral ang mga kwento ni Mang Uling tungkol sa pagtitipid, kasipagan, at pagmamahal sa pamilya. Isang araw, nagluto si Mang Uling ng nilagang kamote at inimbita ang mga bata. Habang kumakain sila, biglang nagbiro ang matanda. "O mga apo, alam nyo ba na kapag kumain kayo ng kamote araw-araw, gaganda ang boses ninyo?" "Talaga po, Lolo?" Sabay-sabay nilang tanong. "Oo, ako nga, tingnan nyo." Sabay nag-clearing of throat si Mang Uling at kumanta ng sobrang sintonado. "La la la ah." Halos mahulog ang mga bata sa kakatawa. "Lolo, ang pangit po ng boses nyo," sigaw ni Andoy. Kasi kulang pa ako ng 3 kamote," sagot ni Mang Uling, sabay tawa. Sa kabila ng kanilang biruan at tawanan,
Unti-unting natututo ang mga bata na mahalin si Mang Uling. Para na siyang tunay na lolo para sa kanila. Kahit wala siyang malaking bahay, kahit lagi siyang madungis, nakikita nila sa kanya ang kabaitan at pagmamahal. At minsan, kapag hindi nila nakikita si Mang Uling sa isang araw, hinahanap-hanap nila ito. Nasaan kaya si Lolo Uling? Nakakapanibago kapag wala siya, sabi ni Pido. Sa mga mata ng bata, madali silang matuwa sa biro, pero mas madaling matuto mula sa halimbawa. At kay Mang Uling, natutunan nila ang 3 bagay. Huwag maging pikon sa biro. Matutong ngumiti kahit mahirap ang buhay. At higit sa lahat, igalang ang tao hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa kabutihan ng loob. Kaya naman, sa simpleng pamumuhay ni Mang Uling, unti-unting natututo ang mga bata ng mga aral na hinding-hindi nila makukuha sa eskwelahan. Sa baryo, sanay na ang lahat na si Mang Uling ay isang taong kontento sa simpleng buhay. Nakikita nila siyang nagbubuhat ng kahoy, gumagawa ng uling, at naglalako sa bayan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may mga bagay si Mang Uling na hindi niya ipinamamalita. Oo, si Mang Uling ay laging maitim at mabiro. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may lihim siyang kabutihan. Isang gabi, habang tahimik ang baryo at ang mga tao ay natutulog na, dahan-dahang lumabas si Mang Uling sa kanyang bahay. Bit-bit niya ang 2 maliit na sakong uling at ilang pirasong gulay mula sa kanyang maliit na taniman sa likod. Tahimik siyang naglakad papunta sa bahay ni Aling Rosa, isang biyuda na may 3 anak. Mahirap lang si Aling Rosa at madalas ay hirap sa panggatong para makapagluto. Iniwan ni Mang Uling ang sako ng uling sa kanilang harapan, sabay bulong sa sarili, hindi kailangang malaman kung sino. Ang mahalaga, makaluto sila ng hapunan bukas. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Aling Rosa at ang kanyang mga anak. Naku, may nagbigay ng uling. Hindi ko alam kung sino, pero salamat kung sino man siya. Narinig ito ni Mang Uling habang naglalakad sa tabi, pero nagkunwari lang siyang hindi alam. Nakangiti siya ng palihim. Hindi lang uling ang naibabahagi ni Mang Uling. Sa likod ng kanyang maliit na bahay, may nakatago siyang maliit na hardin. Dito, nagtatanim siya ng talong, kamatis, sili, at kangkong. Hindi kalakihan, pero sapat para may dagdag pagkain. At tuwing may ani siya, hindi niya ito binibenta. Imbes, ibinibigay niya ito sa mga kapitbahay na alam niyang mas nangangailangan. Lolo, bakit hindi niyo po ibenta ang gulay para may dagdag pera kayo? Minsang tanong ni Lita. Ngumiti lang si Mang Uling. Apo, mas masarap ang gulay kapag nakikita mong busog ang kapitbahay mong gutom. Ang pera, nauubos. Pero ang kabutihang loob, tumatagal. Napatango si Lita. At sa murang edad, natutunan niya ang halaga ng pagbibigay nang walang kapalit. Isang beses, nakita ni Pido si Mang Uling na nag-iiwan ng gulay sa pintuan ng isang bahay. Kinabukasan, ikinuwento ni Pido sa mga kalaro niya. Alam niyo ba, nakita ko si Lolo Uling parang ninja kagabi. Nagtatago sa dilim, tapos nag-iwan ng gulay sa may pintuan. Tawa ng tawa ang mga bata. Aba, baka siya pala si Batman ng baryo. Biro ni Andoy. Oo, pero imbes na gadget, gulay ang dala. Dagdag ni Tonton. Nang makarating ang balitang ito kay Mang Uling, napailing lang siya pero napatawa rin. Naku, mga batang ito. Kung alam lang nila, mas mahirap maging gulay man kaysa Batman. Hindi lang mga bata ang natututo kay Mang Uling. Pati ang mga matatanda sa baryo ay unti-unting napansin ang kabutihan niya.
Isang araw, nahulog sa bubong si Mang Cardo habang nag-aayos. Walang naglakas loob umakyat para tumulong dahil delikado. Pero si Mang Uling, kahit matanda na, mabilis na sumaklolo. "Uy, Uling, baka mahulog ka rin," sigaw ng mga tao. "Aba, kung mahulog ako, di mas madali na akong gawing uling. Kasi tuyo na ako." Biro niya habang inaakay pababa si Mang Cardo. Matapos ang insidente, napahanga ang buong baryo. Nakita nila na bukod sa mabait at mapagbigay, matapang din si Mang Uling kapag may nangangailangan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang humanga ang mga bata sa kanya. Hindi na nila basta nakikita si Mang Uling bilang nakakatawang matanda na puro uling ang katawan. Nakita nila na ito'y isang taong may pusong busilak. "Lolo, bakit po palagi kayong tumutulong kahit hindi naman kayo humihingi ng kapalit?" tanong ni Andoy isang gabi. Ngumiti si Mang Uling. "Kasi, Apo, ang kabutihan ay parang apoy. Kapag ibinahagi mo, hindi ka nauubusan. Mas lalo pa itong lumalaki at nagpapainit sa lahat." Napangiti ang mga bata. Hindi man nila agad maunawaan ang lalim ng kanyang salita. Ramdam nila ang init ng pagmamahal at kabutihan ni Mang Uling. Ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang mga taong tahimik na gumagawa ng mabuti ay madalas siyang may pinakamalaking epekto sa buhay ng iba. Si Mang Uling, sa kabila ng pagiging maitim at mahirap, ay nakatago ang isang kayamanan. Ang pusong handang magbigay, tumulong, at magpasaya. At sa bawat gabi na siya'y tahimik na nagiiwan ng uling o gulay sa pintuan ng nangangailangan, unti-unti niyang tinuturuan ng buong baryo na ang kabutihan ay hindi kailangan ng palakpak, sapagkat sapat na ang ngiti ng taong natulungan. Dumating ang pinakahihintay ng lahat, ang pista ng baryo. Tuwing ganitong panahon, nagiging masigla at makulay ang buong lugar. May mga banderitas na nakasabit mula dulo hanggang dulo ng kalsada. May mga nagtitinda ng kung ano-ano. At halos lahat ng tao ay abala sa paghahanda ng kani-kanilang handa para sa salo-salo. Si Mang Uling, kahit simpleng tao, ay hindi nagpahuli. Wala man siyang marangyang pagkain. Nagluto siya ng isang malaking palayok ng nilagang mais. Sabi niya, hindi man ito espesyal na handa, tiyak namang mabubusog ang lahat. Ngumiti siya habang pinapahid ang pawis sa noo, kahit alam niyang itim pa rin ang kanyang mukha. Sa gitna ng kasiyahan, naroon ang mga kababaihan na nagluluto ng mga kakanin. Ang mga kalalakihan na nagiinuman at nagkakantahan. At ang mga bata na tumatakbo sa kung saan-saan na tila walang kapaguran. Habang si Mang Uling ay bitbit ang kanyang palayok ng mais, may mga batang sumigaw, "Si Mang Uling, may dala na namang uling." Nagtawanan ng iba, pero mabilis siyang sumagot, "Hindi ito uling, mga bata, kundi mais. Subukan ninyo. Baka pwedeng gawing popcorn kung itutulog sa kalan." Nagtawanan ng mga tao at lalo pang napamahal sa kanila ang matanda. Habang abala ang lahat, biglang may nangyaring aberya. Ang malaking kawa ng pansit na iniluluto para sa lahat ay biglang nawalan ng apoy. Wala na palang panggatong. Lahat ay nagkakagulo. Dahil paano nga ba matutuloy ang pista kung walang pagkain? May isa pang sumigaw, "Naku, wala na rin tayong panggatong para sa kalderitang baka." Nagkatinginan ng mga tao. Lahat ay natigilan hanggang biglang ngumiti si Mang Uling. "Aba, kung apoy lang at panggatong ang problema, ako na ang bahala," sabi niya sabay kindat. Agad siyang tumakbo pa uwi at bumalik na may dalang sakong uling. Hindi lang isa, kundi 3 sakong pa ang kanyang isinakay sa kariton.
Ibinuhos ni Mang Uling ang uling sa mga kalan at sa loob lamang ng ilang minuto, muling sumiklab ang apoy. Nagpatuloy ang pagluluto at naligtas ang pista. Ang mga tao ay masayang nagsigawan. Mabuhay si Mang Uling. Kung wala siya, wala tayong makakain. Ngumiti lang si Mang Uling at nagbiro. Kung wala ako, baka raw gulay na hilaw ang kakainin natin. Buti na lang, may dala akong 3 sakong uling. Kung gusto ninyo, isama na rin natin si Kapitan para mas masarap ang pansit. Nagtawanan ng lahat. Naging masigla ang gabi. May sayawan, kantahan, at higit sa lahat, walang taong nagutom. Ang mga bata ay kumakain ng mais na dala ni Mang Uling, habang ang matatanda ay nagpasalamat sa kanya sa pagtulong. Si Kapitan mismo ang lumapit kay Mang Uling at nagsabi, "Kung wala ka, siguradong hindi magiging masaya ang piyesta natin." "Salamat, Mang Uling." Ngumiti lamang ang matanda at sinabing, "Wala yun. Kung minsan, ang pinakamaliit na bagay ay nagiging pinakamahalaga. At saka, trabaho ko naman talaga ang mag-uling. Kung wala pa akong nagawa, edi masayang maitim na lang ako dito." Muling nagtawanan ng lahat. Ang pista ay hindi lamang naging masaya dahil sa pagkain at sayawan, kundi dahil sa pakikiisa at kabutihang loob ni Mang Uling. Ipinakita niya na kahit ang isang simpleng tao ay may malaking ambag kapag puso ang pinairal. Matapos ang masayang pista, unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ngunit sa puso ng lahat, may naiwan na silang aral. Hindi lamang dahil sa pagkain o sayawan, kundi dahil sa kabutihan ni Mang Uling. May isang batang lalaki sa baryo na laging nang aasar kay Mang Uling. Siya si Andoy, kilala sa kanyang lakas ng loob at kulitan. Tuwing dadaan si Mang Uling, hindi nawawala ang biruan. "Lolo, mukha na kayong uling. Baka pwede na kayong iprito." "Oh, apo, baka ikaw ang ihurno ko para may uling rin kayo." Sagot ng matanda sabay tawa. Ngunit sa kabila ng biro, may pagmamasid si Andoy sa matanda. Nakita niya kung paano nagbibigay ng uling sa nangangailangan, nag-aalaga sa mga bata, at kahit sa simpleng paraan, tinutulungan ng lahat. Unti-unti, naramdaman ni Andoy ang hiya sa kanyang mga biro. Naisip niya, bakit ba ako nangaasar? Ang lolo, puro kabutihan. Ako naman, puro kalokohan. Isang hapon, lumapit si Andoy kay Mang Uling habang nag-aayos ng kariton. "Lolo, pasensya na po. Minsan po kasi, inaasar ko po kayo. Pero ngayon, nakikita ko po kung gaano po kayo kabuti." Ngumiti si Mang Uling at nagbiro. Ganun ba, apo? Di okay lang. Basta hindi mo na ako tawaging uuling multo." Natawa si Andoy at nangakong magiging mas mabait. Mula noon, hindi na siya laging nang-aasar. Sa halip, natutunan niyang makinig at tumulong kahit sa maliit na paraan. Hindi lang si Andoy ang natututo. Ang buong baryo ay nakakita kung paano namumuhay si Mang Uling. Kahit mahirap at madungis, lagi niyang inuuna ang kapakanan ng iba. Isang gabi, dumating ang isang batang babae na gutom dahil walang makain sa bahay. Hindi nagdalawang isip si Mang Uling na ibigay ang natirang pagkain niya. "Salamat po, lolo," sigaw ng bata habang kumakain. Ngumiti lang si Mang Uling sabay sabi, "Walang anuman. Laging may paraan para makatulong, kahit maliit lang." At sa bawat simpleng gawaing iyon, unti-unti natututo ang lahat sa baryo. Natutunan nilang hindi mahalaga ang itsura, estado sa buhay, o dami ng pera. Ang mahalaga ay ang kabutihang nanggagaling sa puso. Mga aral na natutunan ng baryo: huwag husgahan ang tao sa itsura.
Si Mang Uling ay madungis at maitim sa uling, pero may puso siyang busilak. Natutunan ng lahat na ang kabutihan ay hindi nakikita sa panlabas. Ang kabutihan ay hindi kailangang ipagsigawan. Hindi kailangang ipakita ang iyong mga gawa para mapansin. Ang mahalaga ay makatulong sa ibang tao ng tahimik tulad ni Mang Uling. Ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa pera. Kahit simpleng buhay ang pamumuhay, mayaman si Mang Uling sa pagmamahal, kabutihan, at pagtulong sa kapwa. Ang pagtawa at biro ay pwede ring aral. Kahit nakakatawa ang mga biro ni Mang Uling, may kasamang aral. Natututo ang mga bata na huwag maging seryoso sa lahat ng bagay at mas magaan ang buhay kapag may kasamang tawa. Sa huli, ang mga tao sa baryo ay unti-unting nagbago ang pananaw sa buhay. Nakita nila na kahit may kakulangan, pwede pa ring maging masaya at makabuo ng kabutihan. Si Mang Uling, sa kanyang payak at maitim na anyo, ay naging halimbawa ng mabuting pamumuhay. Isang buhay na puno ng pagtulong, kabutihan, at pagmamahal sa kapwa. At sa bawat gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan at pinagmamasdan ang katahimikan ng baryo, alam niyang kahit maliit ang kanyang ginawa, nag-iwan siya ng malaking epekto sa puso ng bawat isa. Lumipas ang maraming taon at ang baryo ay patuloy na nagbabago. May mga bagong bahay, bagong tao, at bagong mukha ng kabataan. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang alaala ni Mang Uling. Siya ang matandang laging maitim sa uling, ngunit may pusong napakabuti. Kahit lumipas ang panahon, ang kanyang kabutihan at mga simpleng aral ay nanatili sa puso ng mga tao. Isang araw, tahimik na naglakad si Mang Uling sa tabi ng ilog, dala ang kanyang kariton. Alam ng lahat na matanda na siya at hindi na niya kaya ang mabigat na trabaho ng araw-araw. "Lolo, saan po kayo pupunta?" tanong ni Pido, na ngayon ay matanda na rin at may sariling pamilya. Ngumiti si Mang Uling. "Apo, oras na para magpahinga ang uling sa katawan ko. Ngunit tandaan ninyo, ang kabutihan, hindi kailanman magre-retiro." At sa ganoong paraan, nagpaalam si Mang Uling sa baryo. Hindi siya sumigaw o gumawa ng malaking farewell. Tahimik lamang siyang lumakad, ngunit sa bawat hakbang, ramdam ng lahat ang init ng kanyang kabutihan. Hindi naglaon. Napansin ng mga tao ang puwang na iniwan ni Mang Uling. Walang tawa, walang birong maitim sa uling, ngunit ang alaala niya ay naroon pa rin. Sa bawat tahanan, may natutunan mula sa kanya. Ang pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Ang pagmamahal sa simpleng pamumuhay. Ang pagtawa at pagiging positibo kahit mahirap ang buhay. At higit sa lahat, natutunan nilang ang kabutihan ay nakikita sa gawa, hindi sa salita. Isang hapon, nagkwento ang mga matatanda sa mga bata tungkol kay Mang Uling. Alam niyo ba, may araw na nagdala siya ng uling sa aming lahat. Tapos nagkunwaring nagtatago sa dilim para maging misteryo. Sabi ni Aling Siyon, habang tawa. Totoo po iyon. Dagdag ni Andoy, ngayon ay ama na. Nakita ko siya parang ninja habang naglalakad sa baryo. Nag-iiwan ng uling at gulay. Parang superhero. Tawa na naman ang lahat. Ngunit ramdam nila ang init ng puso ni Mang Uling sa kanilang kwento. Kahit wala na si Mang Uling sa baryo, ang kanyang aral ay nagpatuloy. Ang mga bata, na ngayon ay may sariling pamilya na, ay itinuro rin sa kanilang anak ang simpleng pamumuhay at pagtulong sa kapwa. Alalahanin ninyo, sabi ni Andoy sa kanyang anak, ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa pera o bagay,
kundi sa kabutihan ng puso. At sa tuwing matatanda ang anak, lagi nilang ikinukwento ang tungkol sa matandang laging maitim sa uling, ngunit may puso na mas maliwanag kaysa araw. Sa gabi, habang tahimik na ang baryo at ang buwan ay nakasabit sa langit, may iilang tao pa rin ang nag-iisip tungkol sa matanda na maitim sa uling. Parang gusto kong maging tulad niya, bulong ng isang bata, kahit na matanda na. At sa ganitong paraan, ang kwento ni Mang Uling ay nanatiling buhay. Isang kwento ng simpleng pamumuhay, kabutihan, tawa, at aral na tatagal sa bawat henerasyon. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Uling. Isang matandang maitim sa uling, ngunit may pusong maliwanag at puno ng kabutihan. Tandaan natin, kahit gaano man kasimple ang ating buhay, may paraan para makatulong, ngumiti, at mag-iwan ng mabuting alaala sa iba. Salamat sa pakikinig at naway madala ninyo ang aral ni Mang Uling sa inyong araw-araw. Magandang gabi.